What's up mga kababayan? Welcome back dito sa channel ni PH Gen Z at sa video ito ay pag-uusapan natin at papanoorin natin itong naging panayam dito kay Senator Rodante Marcoleta, maging itong expose at yung pahayag ng 18 Marines, mga former sundalo kasama dyan at pinamumunuan ni Atty. Levy Baligod, maging ni Senator Robin Padilla. Lahat yan ay papanoorin natin sa video ito, pero bago ang lahat mga kaibigan, isang like at subscribe muna para kayo ay mas maging updated sa mga maiit na balita tulad ng papanoorin natin ngayon. Ayan mga kaibigan, itong si Senator Idol Rodante Marcoleta ay hinamon ang Peking Blue Ribbon Committee dahil ang Peking Blue Ribbon Committee kanina nag-hearing, pinapapunta yung 18 mga sundalo. Itong mga 18 sundalo naman may pinapatunayan nagpunta. Pero itong si Tulpo na may kayabangan na siya mismo ang nagpapatawag dito sa mga Marine, hindi niya pinapasok. Nag-adjourn siya ng kanyang session. Oh, akala ko bang matapang ka, Tulpo? Akala ko bang gusto mo nga maano tong mga 18 Marine? O bakit ngayon pinapamukha mo sa harapan ng mamamayang Pilipino na nakakalukuhan lang pala ito 18 mga Marines, o di ba? Tapos sinasabi nyo peke lang pala sila. Ano pa ang ginawang investigasyon ng NBI na pinamumunuan yan ni Matibag na isa pang may pagkatigas din yung mukha niyan may pagkaano rin yan na ano pang kwenta nung pag-imbestiga ng mga NBI na in-identify ang 18 mga nag-expose. O bakit nyo pa sila inimbestigahan kung ngayon ang Blue Ribbon Committee hindi rin naman pala re-respetuhin yung naging resulta ng pag-iimbestiga ng NBI. O ngayon, Tulpo, ang Blue Ribbon Committee, ang legal na Blue Ribbon Committee na pamumunuan ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, yung mga Cayetano Block at ang maging nahalal na Blue Ribbon Committee chair na legal, sila po ngayon maghi-hearing this Thursday. Ayan mga kaibigan, yan ang anuin natin, yan ang aabangan natin at hinamon ni Senator Rodante Marcoleta na dito, ito yung totoong Blue Ribbon Committee, ito yung dapat nating subaybayan at hinamon yung Peking Blue Ribbon Committee. Titignan natin kung talagang may bitaw nga ba talaga itong mga Peking Blue Ribbon Committee dahil maghaharap sila ngayong Huwebes kasama itong Senator Rodante Marcoleta. Tiyak, nandiyan si Senator Rodante Marcoleta wala talagang hindi makakapagsalita itong si Tulpo. Paniguradong iiyak na naman yung mga kaibigan. Reacta na tayo, napahaba ang intro. Reacta tayo dito sa video. Panoorin natin yung mga may init na bitaw ni Senator Rodante Marcoleta. Panoorin natin lahat ng mga kaibigan. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala sila doon? Yung mga tao, secretariat, wala lahat. Wala. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung nagpalabas sila ng official statement. Official statement, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Block tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Block dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta alam ko, sa susunod na Huwebes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Huwebes, Kakaroon na naman ng hearing. Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil nga dito ako nagpunta. Sa programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Yan ang So, meron aabangan na po natin kayong mga idea kaibigan. kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus nyo ba yung kaya Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Ipupus pa rin namin yun kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka sila ang pinatawag mo,
Ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta, di ba? Oo. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. Oo. Kasi nga At scripted. teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Oo. Eh di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala Oo naman nga ako pala, doon eh. oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro, ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh, pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi yun. sila nakarating doon sa hearing, Oo. pero nag-adjourn ng maaga sapagkat, Ano bang oras nag-adjourn? anong oras ba? Mga alas 10, alas 11. Alam nila mga kasi ganun. umabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Oh, hanggang maghapon po yung usually ang Nung kami, hearing. umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. humarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila nilang papasukin sa session hall. Aba. At sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho. O, di ba? Bakit ngayon, tapang-tapangan yung mga peke dyan sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan nung si Erwin na ma-journalist na nalalaman, eh puro peke lang naman ang lumalabas sa kanyang bibig at puro bendalo. Ngayon, na nagpunta ang 18 na mga former na sundalo, bakit kayo nag-adjourn ng meeting? Ayan na, pakinggan natin itong si Atty. Levi Baligod. Anong masasabi niya dyan? Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Renny Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. Anim po yun na mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Dahil... Pangalawa, Oh, yan. Sige. narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit pa siya nagpadala at sinabi Yun. na former enlisted Oo. personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito. Ito kasing si Erwin, puro yabang eh. I Wala think namang there is dapat complicity ipagyabang, puro yabang. in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Ayun, o, di ba? Kita natin itong si Erwin, kapag kaharap niya na yung mga pinagyayabangan niya na mga, yung mga tulad niyan, ginigit-git niya ang mga 18 Marines kapag nakatalikod sila o kapag wala sila sa Senate. O nga yung pinatawag sila, nagpunta. O ngayon, ito namang si Erwin yung ayaw humarap. Sino ngayon ang tunay na talunan, Erwin? O sino ngayon ang walang isang salita? 'Di ba? Tuloy naman natin, balik tayo dito kaya at Senator
Rodante Marcoleta. O kasi daw, yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, ewan ko lang mga kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, ha? Maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Ano ha, na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Yun, ang tunay Diba? na usurpation. Ang mga kaibigan, konting paglilinaw, ang pag-ibig sabihin ng usurpation, yun yung illegal na pagkuha ng isang titulo ng halimbawa posisyon. Kumbaga, halimbawa ang 12 na mga senador na naghalal kay acting Win, o yan, ang tawag dyan usurpation dahil itong legal na nahalal itong si SP, APC o Alan Peter Cayetano. Ang dapat na makasuhan ng usurpation yung 12 na kolorum. O sila yung dapat na makasuhan. Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na yun ang maliwanag gusto kong, na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo. 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka makikita nang tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Ex-soldiers, opo. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Yan ang tawag. Mga bodyguards, bagmen, Opo. Maleta man. Kargador, maleta Kargador. man. Opo. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa napakita mga sa TV. yung media, Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, dun sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka halimbawa. Yan, oo. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. O Ayan, kaya opo. kung ano man. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron.
So yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo, oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oho. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Oho. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oho. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon, Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo release. So, Photo ops. Oh. So, may photo release, Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila, samantalang hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo, opo. Oh. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oo. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun ng Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Oh. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Oho. Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. Ano? sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oho. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nagutos. Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala? Oho. Dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusweldo. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nagutos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Naku, magagalit po yun, sir. Maraming iiyak away yun. Pwede paliguan. kaya ano yan? Pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oho. O bigyan natin, ano yun, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oho. Tsak yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? No. Ang O mas yung nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundin eh. Ang kinundi na yung nagdadala. Yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya pala, Wala man lang sinabi.
Kaya pala, Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi ka bayanihan? Oho. Sabi pa ng... Ito nga, kasi nga ang pinipilit nila dahil nga nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga nung June kasama 4. namin, Opo. okay na yun, Ano sabi isang araw? niya. Opo, doon sa linggo pala. Oh. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion itong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pinakamataling Pilipinas. ho ata ito. Oo. Actually, yan gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-a-apply po Oo, ba ito? nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mabasa ng mga taga-ICC. ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property spending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, oho. Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So ito Opo. hindi ayaw niyang tanggapin na pagka suspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangang basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16, 3, Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Ayun. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ayun. Ibig sabihin,
Senador pa rin siya, Kuya Benny. Ayun, tama. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Oho. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na kahit na 12, pipilitin nilang ganun Tama. Eh naka-PET nga yung isa. Oo nga, suspended lang ang kanyang, ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Oho. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili siyang senador. Nananatili. Ang mapapansin kasi natin mga kaibigan, yung mga new majority ko no na nagpapapansin ngayon at talagang doble kayod dito na atat na sila yung mamuno dyan sa Senado kasi nga ginagawa nila, kinukulong nila yan, kung ano-anong kaso ang sinasampa dyan sa mga Duterte block ika nga ng mga senador para sila ay hindi makasama sa mga pagboboto na kung kailangan bumoto ng mga senador ginagawa nila para manalo ang new majority kuno binibigyan nila ng kung ano-anong kaso para masuspende sila. Ngayon ang ginagawa ngayon ng new majority na mga illegitimate na mga ano naman yan mga colorum, ang ginagawa nila ngayon ginawang loophole o yung ginawang nag-take advantage dito, no? Kumbaga, sampalan ng kaso, paninira para sila ay hindi makaboto. Ngayon, yan lang dahil yan lang ang maaaring solusyon para sila ay manalo. Ang ginagawa nila, binabawasan nila yung numbers ng Duterte block para nga yung boto ng majority kuno mas mataas. Kasi yan lang ang paraan para manalo sila. Kasi kapag kumpleto ang 24 na senador dyan, wala pong tsansa yung mga pilit na kumakalaban kay VP Sara Duterte. Ayan, no? Si Idol Senator Marcoleta na nga ang nagsabi na hindi porke ikaw ay nasuspende, hindi ka na senador. Hindi ka na dapat magbo. Hindi totoo yun. Ayan, si Senador Marcoleta na pakinggan natin 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig na yan. Nakita mo naman. Diretso. Ngayon, yung pagka-dehig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na ng Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power or ng coercive Senado. jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Yun. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito, Jen. Ha? Ganun ho ba? Sa malaot madali, Pwede po, wag. makukuha naman nila ito Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Oho. Ikaw pa, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Ay, oo. Si Kuya Benny po nililigawan. Sa dami ng nililigawan mo, at minsan ikaw ang nililigawan. Oo. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya, Kamag-anak, kamag-anak, lahat. pamilya. Oo naman po. At sabi nga, Ultimo kasambahay nga eh. si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niyan. You have to put your best foot forward. Wow. Tirada niyan ganyan. Tama naman yan Oho. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na oo. nilulunggati mo? Ang lalim nito Kumbaga Yan ang salita niya kasi. babrasuhin mo. Babrasuhin mo ba? Ay, hindi pwede ho. Di kausapin mo yung mga miyembro. Mapaniwala mo silang lahat. Oho. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. Wag shortcut. Huwag shortcut. Huwag mo i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Oh. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero Pagsamantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya ay nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan ito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano wala po bang Hindi, ang hakbang na ganon? nagsuggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yun? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Toto Franklin Drilon. Kagit nga. Kasi manwa ko yan mo. Oh, di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad
nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Yun, Okay. illegal. Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin eh. Kasi siya yung legal eh. Tama. Aha. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayong pupunta sa Korte Suprema, Yun. patunayan ninyo Na sila ang totoo. Na ang ginawa nyo yung totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Tama. Oho. Feeling special kasi itong mga kolorum na nga sila, gusto nila sila pang binibaby. Oh, hindi na nga sila yung legal na nahalal eh. Acting nga lang yung total mahilig mag-acting ng mga yung mga senador na yan na mga cast ng drama nila, no? Acting president, Senate President lang yan ang legal na nahalal by majority vote ng Senate President. Si Senate President, Alan Peter Cayetano. Oh. Tapos ngayon, ang gusto nyo, lahat ng hassle mapunta dun sa legit. Oh, masyado namang binibaby. Gusto nyo naman binibaby kayo, mga kolorum Kasi na nga lang nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan. Ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina balik-balikan natin. Oho. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Pro tempore, secretary, tsaka sergeant at arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig Aha. na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Opo. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Oo nga. At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Oo. Gaano ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Oho. Tama. Yung tama. logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Aha. Isipin mo, dati kang Senate President. Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Oho. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi Kung siya... wala na siya, Kung kung hindi na hindi siya- mo na siya kinikilala. Yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Pero nung isang, pero kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Ligarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang. Tama siya. Kulang pa rin po sa numero Tama. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganon, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum, Oho. yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yun, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapahintulutan pa rin sa laging kung batas pumunta yun. kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oho. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. O, di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? O Oo. June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya Oo. at legal nilang mailulugso si Alan Peter Ayun. Cayetano. Kapag ka Ngayon, kapag nagkagutuhan, talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka kala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero
kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At naisa katuparan nga. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam niyo, daming Kuya, challenges. pwede ko pa ng paghihirap Naku, na yan. Maging sa online, doon sa Pati- mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oo. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan, Opo. sinasabi ko nga sa'yo, ito lang